Kapayapaan po ang sumaating lahat. Narito po tayong muli sa isang pagtatanghal ng The Grace of God's Love, na sa pagkakataong ito, isang patotoo po ang muli nating matutunghayan na magpapatunay ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Kalooban ng Diyos ang pagsasama ng isang lalaki at babae sa loob ng isang banal na pagsasama, ang pag-aasawa. Sinasabi nga sa Hebrews chapter 13 verse 4 na, marriage should be honored by all. Ang pag-aasawa ay marapat na igalang ng lahat. Tunay nga na nilikha ng Diyos ang pagsasama na ito na ninanais ang isang mabuti, masaya, at mapayapang buhay para sa lalaki at babae na mag-asawa. Sa loob nga ng kabanal-banalang iglesia ay tinatawag na magkamanlalakbay ang mag-asawa, sa diwa na ang mag-asawa ay pinag-isa upang maging mabuting tulong sa isa't isa. And the Lord God said, "It is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him." Ang diwa na ito'y malinaw nating makikita kung ating titignan ang dakilang pag-ibig ng Diyos na inilalaan sa mga kamanlalakbay ng mga ministro. Sa loob ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang mga ministro o tinatawag bilang mahanaim, ang mga pangunahing kinakasangkapan ng Diyos sa pagbabahagi ng mga pag-aaral na siya ngang pagkain ng kaluluwa ng mga kapatid. Bukod sa pagsugo sa mga banal na pananambahan sa iba't ibang dako upang ibahagi ang mga aral at turo ng Panginoon, ang mga mahanaim rin naman ang kinakasangkapan upang pangasiwaan ang mga kapatid. Sa paggabay ng kataas-taasang Diyos, tinitiyak ng mga mahanaim na ang mga kapatid sa iglesia na sambahayan ng Diyos ay napangangalagaan, nagagabayan, at nakapagpapatuloy sa mga gawaing kanilang ikababanal. Sa dakila at napakahalagang pagtawag na ito sa mga mahanaim, hindi matatawaran ang malaking tulong na naibibigay ng pagkakaroon ng mabuting katuwang samantalang naglalakbay sa sanlibutan, ang pagkakaroon ng mabuting kamanlalakbay. Sa ating ngang pagtatanghal na ito, ating kilalanin ang ilan sa mga kamanlalakbay ng mga mahanaim at sama-sama nating alamin ang sa kanila'y biyaya ng pag-ibig ng Diyos. Sa pasimula po, Sister, maaari po ba kayong magpakilala sa ating po mga taga-subaybay? Ako po ay si Micaela B. Valerio, kamanglalakbay ng MK Regem. Happily married for 28 years and 6 months at bindiyaan po ng ating Panginoon ng 3 anak. Shalom po, ako po si kapatid na Denise Valerio. Ang aking kamanglalakbay po ay si kapatid na Esri Emmanuel B. Valerio. Kami po ay almost 17 years ng kasal at may isang anak na babae. Shalom po, ako po si Ruth Pascual, kapatid na Neri, kamanglalakbay po ng MK Raham Gamaliel Pascual po. At kami po ay biniyayaan ng Panginoong Diyos ng 2 anak at kami po ay 27 taon nang nagsasama. Ako po si kapatid na Sara Cruz. Kamanlalakbay ko po si kapatid na Jonathan Cruz. May 2 po kaming anak at kami po ay nagsasama na sa loob ng 29 na taon. Ako si Sister Pichi Francisco. 16 years na kaming kasal ng aking kamanlalakbay na isang mahanaim at meron kaming 2 anak. Maaari niyo po bang ilarawan sa amin ang gawain po ng inyong pong kamanlalakbay? Si kapatid na Esri po ngayon ay nasa sa pagpapalaganap po ng mga ebanghelyo ng Panginoon at ang isa po din sa kanyang mga gawain ay yung pagsugo sa dako po ng Mindanao. Ang MK Raham po ay isa sa mga presbitero. Siya po ay nakadestino sa lalawigan ng Bulacan at siya rin po ang presbitero ng Sakdal Ministry o Research Ministry sa loob ng Kabanal-Banalang Iglesia. Si na Jonathan po ngayon ay nasa Sikap Ministry. Katulong po siya sa mga pagkuha ng mga video. Kasama rin po dito ay sumusugo siya sa iba't ibang dako sa mga pagsamba. Ang aking kamanlalakbay ay isang full-time na mahanaim. Isa siyang presbitero. Kinakasangkapan din siya sa tagapagsalita sa programa sa radyo ng
ang kabanal-banalan, sumusugo sa iba't ibang mga lugar. Pinagkatiwalaan ng ating MK Regem na maging isa sa mga obispo sa Kabanal-Banal na Iglesia. Siya po ay nasusugo rin sa iba't ibang mga iglesia sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. At salamat din po sa Diyos, siya po ay kinakasangkapan upang mangaral ng Ebanghelyo. Paano niyo po natanggap na ang inyo pong kamanlalakbay ay mayroon pong ganitong dakilang pagtawag mula po sa Diyos? So, madali lang para sa akin na tanggapin dahil nga nagkakilala na kami na gano'n na ang kanyang kalagayan sa loob ng iglesia. Saksi ako kung paano sila nag-aral sa UNICEF Batch 1. Nakita namin kung paano sila nagsikap para matuto at mapag-aralan kung paano maging mabuting mga ministro at mga mahanaim. Ang talaga hinahanap ko na maging katuwang sa aking buhay bilang may asawa, hinahangad ko talaga na yung isang tao na may banal na pagkatakot sa Diyos at yung talagang yung future ko at namin na magiging pamilya namin, madadala talaga sa maayos. Dumating siya, ipinagkaloob siya sa akin ng ating Panginoon at nagpapasalamat ako na siya yung ibinigay sa akin na katuwang. So yung feeling, yung pagiging mahanaim pa lang niya, nakaka-proud na. At yung maisip mo pa lang na kinakasangkapan siya ng ating Panginoong Diyos, sobrang blessing na. Sa papaanong paraan po ninyo na ipapakita at na ipadarama ang inyo pong suporta bilang kanya pong kamanlalakbay? Una, syempre, ipinapanalangin ko siya na sana malampasan niya kung anumang mga pagsubok yung nadaraanan niya sa pagkamahanaim niya. May mga pagkakataon na pupunta siya sa malayo. Mga panahon na hindi niya ako maisama, ibinibigay ko naman sa kanya kung ano yung baon, yung mga kailangan niya. Meron nga tayong banday salita, God ruleth at God's will be done. So yun po ang naging, kumbaga, nagbigay sa akin ng kasiglahan at kasiyahan sapagkat alam ko lahat ng bagay pinapangyari ng Diyos. Meron siyang dahilan kung bakit ginawa siyang isa sa mga obispo. Alam natin, isang napakaselang gawain. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanyang loob, pagtulong sa kanya sa pangangasiwa sa aming Bethel kasi nakadestino siya eh. So ang naiiwan lang talaga kaming mag-ina. Hanggat maaari, iniiwasan namin dagdagan pa o magdagdag pa ng kanyang alalahanin. Kami bilang isang Bethel niya, ang ginagawa namin na pagtulong sa kanya, pag-uwi sa aming tahanan, makita lang niya na kami ay nasa maayos na kalagayan, masaya, at patuloy na nakapaglilingkod. Siyempre, una, panalangin, yun ang mabisang sandata. So may papakita ko lang talaga ang suporta sa kanya sa pamagitan ng pag nasa bahay siya, maramdaman niya na uuwi siya sa tahanan ng payapa, may maayos na tahanan at may pagluto siya ng pagkain, yung mga ganung bagay para maramdaman niya na sinusuportahan mo siya at pag uwi niya, makaramdam siya ng kapayapaan, di ba? Ako po ay lubos na nananampalataya. I have great faith in the power of a praying wife. Napakahalaga na lagi ko siyang sinasama, lagi ko siyang pinapanalangin araw-araw ting umaga. Nasa kanyang pagpalain siya spiritually, physically, tulungan siya sa kanyang mga pinagkatiwalang mga gawain ng Diyos sa kanya. At bilang suporta, siyempre, matulungan siya sa pangangasiwa sa aming mga anak, sa kanyang mga pangailangan. I'm always kumbaga, able helper, cheerleader, listening ear lagi sa kanya, at pagiging palaging masayahin sapagkat napakahalaga na lagi nandun yung sense of humor para sa ganun talagang masaya ang buhay kahit maraming mga pagsubok, tuloy lang. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang masasabi po ninyo na isa sa malalaking pagsubok na inyo pong kinaharap at kung paano niyo po ito nalagpasan? Dumating sa panahon na na-ospital ang aming anak, hindi namin alam kung ano ang magiging kahinatnan. So, naging 50-50 yung buhay niya at di namin alam. Talagang tanging paraan lang, lumapit sa Panginoon. So, nakita ko sa kanya kung gaano siya katatag. Kung ano yung kanyang sinasabi, sinasalita sa mga kapatid, sa kanyang mga
sermon, yun talaga ang ginagawa niya. At yun nangyari sa amin, yun din siya. Yun ang ginawa niya. So ako bilang kamanlalakbay, bilang taga-suporta niya, kailangan maging ganun din ako. Hindi kami nataranta, nanali kami sa Panginoon, pinanalangin namin kung ano ang kalooban niya mangyari. Pero gagawin din naman namin ang aming part bilang mga magulang. At dahil doon sa awa ng Panginoon, nakalagpas kami sa pagsubok na yun. Ang isa sa malaking pagsubok na dumating sa aming buhay, yung namatayan kami ng anak. Masakit yun kasi matagal na sundan yung unang anak namin. Nalagpasan namin yon sa pamamagitan sa tulong ng Panginoon, syempre. At siya ang kamanlalakbay ko rin kasi hindi siya nagpakita sa akin ng kalungkutan. Hindi niya ipinakita sa akin yung nalulungkot siya, nagdadalamhati siya. Ang pinakita niya sa akin yung kung paano dapat maging malakas ang aming loob sa pagharap palalo sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Ano naman po ang maituturing po ninyong biyayang hatid ng pagkakaroon po ng isang mahanaim bilang kamanlalakbay? Napakasarap sa pakiramdam na sa inyong sambahayan ay mayroong isang lalaki ng Diyos. Alam mo na mayroong nagtutuwid at mayroong nangangasiwa sa loob ng sambahayan. Kumbaga, lagi kang malapit sa Panginoon. Nakakatiyak ka na yung mga ginagawa nyo ay laging nababantayan. Kung sa tingin ng iba, pastor lang ang aking asawa, ang aking kamanlalakbay. Pero kami ng mga anak ko, sobrang proud kami. Sobrang ikinararangal namin siya na siya ay isang mahanaim. Sapagkat yun ang isa sa pinakadakilang tawag ng langit, pinakadakilang trabaho na maituturing dito sa lupa, ang pagiging kawal ng hari. Nababantayan ko ang sarili ko sa pagiging isang Kristiyano. Nagiging aware ako na ano ang dapat na maging ugali at gawi ng pagiging isang kamanlalakbay ng isang mahanaim. At gayon din na i-share ko din sa kapwa kapatid at sa mga hindi pa natin kapatid kung ano yung mga spiritual blessing na dumarating sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kamanlalakbay na mahanaim. Napakapalad ko bilang kamanlalakbay na magkaroon ako ng isang kamanlalakbay na mahanaim. Unang-una, may patnubay ng Diyos, may basbas, may kapayapaan kami sa buong Bethel. Unang-una po, nababantayan po ng salita ng Diyos ang aming pagsasama bilang mag-asawa. Napakahalaga nun. Pangalawa po, nababantayan ko ang aking sarili na maging isang mabuting asawa, mabuting ina, at mabuting kapwa-tao. At bukod doon, dahil ikaw ay kamanglalakbay ng isang mahanaim, nasasama ako sa kanya sa mga pagsugo niya. Kaya ako po ay natutuwa po ako sapagkat nakapaglilingkod din ako sa kapatiran. At ito ay nagdudulot sa amin ng napakalaking kaligayahan na makita mo yung kamanglalakbay, nagiging kasangkapan upang mag-transform ng lives. Hindi lamang dito sa lupa, maging ito ay may eternal significance. Bilang huling bagay na po, ano po sa tingin ninyo ang grace of God's love sa tulad po ninyo na kamanlalakbay ng isang mahanaim? Kahit anong pagsubok ang dumarating sa amin, material man yan, spiritual, madali namin siyang nalalampasan kasi pinapatnubayan kami ng Diyos. Dahil ako ay isang kamanlalakbay ng mahanaim, nandun yung laging may pag-asa sa aking puso na lahat ng bagay aming malalampasan, mga pagsubok, lahat ng bagay, ng mga pagpapala sa amin, naniniwala ako na ito ay kaloob lahat ng Panginoon dahil hindi lamang kami dahil sa naglilingkod, kundi dahil ang aking kamanlalakbay ay isang mahanaim. Kakontentuhan sa buhay at higit sa lahat na talagang pinaka-iingatan ko, kapayapaan ng aming Bethel na kahit anong bagay dito sa ibaba ng sanlibutan hindi mapapalitan at hindi mapapantayan yung kapayapaan na yun. Kahit na anong mangyaring mga pagsubok, palagi ka pa rin babangon. Dahil alam mo, mayroon kang kasama, may katuwang ka, may kamanglalakbay ka na mahanaim. Alam natin ang mahanaim ay man of God, lalaki ng Diyos. So, pagkasama mo ang iyong kamanglalakbay, alam mo, lagi mo kasama ang Diyos. Damang-dama mo yung presensya niya, yung pagmamahal niya, yung pagyakap ng Amang Diyos sa iyo. At alam mo, laging guided ng Holy Spirit ang iyong Bethel. Ano man ang mangyari,
nothing will go wrong. Maaring may mga parang sa tingin natin hindi maayos pa, pero alam natin, aayos yun. Sapagkat alam natin, ang Diyos ang kasama natin. Ang ating kamanglalakbay ay lalaki ng Diyos. Alam natin, God's presence is with us. Gaano po kabuting biyaya para sa inyo na isang mahalain ang pagkakaroon po ng kamanlalakbay? Kahit sa aklat ng kawikaan, ang mabuting asawa ay nagmumula sa Diyos. At ito ang binigay sa akin, maunawain, mapagmahal sa aming mga anak. Maraming bagay ang dinadaanan, pero laging nandoon ang kanyang suporta, ang kanyang tulong. Lagi kaming nananalangin sa kataas-taasang Diyos upang ang paggabay sa aming mga anak, ang pagbuo ng mabuting pamilya, ng mabuting Bethel ay magawa namin at makapaglingkod ng patuloy sa kataas-taasang Diyos. Gusto ko sagutin siya sa 3 dahilan. Una, alam ko at sinasampalatayaan ng kong buo na bigay ng Diyos ang kamanlalakbay ko. Ito ang pinakapundasyon ng lahat ng gusto kong abutin, hindi lang sa personal kong buhay, lalo't higit sa aking katungkulan na tinanggap sa Diyos. Alam ko, matibay yung pundasyon ko dahil yung binigay na partner sa akin, alam ko Diyos ang nagbigay. Pangalawa, mas madali mong na-overcome yung mga problema dahil alam mo, sa panahon na hirap ka, merong handang makinig sa'yo. Kumbaga, madali kang nakakahinga sa panahon na hindi mo alam kung sino yung pwede mong lapitan o kausapin. At higit sa lahat, yung abutin mo yung pagtatagumpay. Siyempre, mangangarap ka para sa kapakanan ng mga anak mo. Hindi lang sa pangailangan nila panglaman, lalo na sa espiritual. Nandyan siya at malaking tulong. Isa siya sa nagiging inspirasyon para abutin mo yung mga panukalang nais ng Diyos na maabot ng isang mahanay. Tulong na mula sa Diyos ang magkaroon ng mabuting asawa, at hindi lang talaga tulong, gantimpala ng Diyos yun dahil sa iyong ginawang pagsisikap, pagpapagal sa iyong ministeryo sa Kanya. Kapag kasi tinugon natin ang Panginoon sa Kanyang tawag o kaya ay pagganap ng tungkulin sa Kanya, syempre pupunta ka sa isang lugar kung saan doon ka sinusugo. So gugugol ka ng panahon doon. Yung pamilya mo na naiwan mo sa bahay, aasikasuhin yun ng iyong asawa, ng kung tawagin natin sa iglesia ay kamanglalakbay. Maaring masakripisyo yung pangangailangan ng pamilya dahil sa pagtugon sa ministeryo, pero dahil kalooban ng Diyos ang ginagawa natin, siya mismo ang tumutulong. Nagbibigay siya ng pagpapala sa iyo, binibigay ka niya ng matibay na pag-asa para lalo kang manghawakan sa pagtitiwala sa Kanya. Siya din yung nagbibigay doon sa asawa mo ng buong pagtitiwala. So, dahil doon, pagka nararanasan niya na siya ay tinutulungan ng Panginoong Diyos, nagkakaroon siya ng matibay na kalooban para ipagpatuloy yung kanyang gawain. Dahil pinagpapala siya ng Diyos, pinagpapala yung gawa ng kamay niya, pinagpapala yung mga anak niya, pinagpapala din yung bahay niya. Sa madaling sabi, pati yung nasa paligid niya na pagpapala, dahil doon sa pananampalataya niya na yun ang paraan naman niya para tumulong doon sa asawa niyang manggagawa. Ang pagiging kamanlalakbay ng mahanaim ay hindi madali. Mayroong mga pagsubok na karaniwang kinakaharap ng mga magkamanlalakbay. At mayroon din namang mga pagsubok na kasama ng dakilang paghirang sa haligi ng tahanan. Ngunit sa likod ng mga pagsubok na ito, ang paglalakbay ng buong sambahayan ay masaya sapagkat mayroong Diyos na kanilang kasama. Ang sa paningin ng iba'y tila mahirap na kalagayan, sa katotohanan ay isang dakilang biyaya na mula sa Diyos, ang maging kamanlalakbay ng isang mahanain.